Gagawa na tayo ng aliwa, axe, traditional ng Apayao. Tapos din na ngayon ang competition. Yan, nagkaroon ng malaking problema. Kaya medyo late na tayong gagawa. First step, kailangan natin munang gawing straight. Tapos cutting. Magkakaroon dito ng parang sungay niya. Yun. Salang na natin. Dahil hindi naman tayo Cordilleran, so ang kalaban natin dalawang taga North, mas alam nila yung design kasi taga doon sila. So tayo taga Laguna, hindi naman tayo masyadong knowledgeable sa kanilang kultura. Susubukan pa rin natin. Ito, yan, nagpapahaba na tayo ng tail kasi gusto natin lapasan sa handle. Ito yung parang sungay niya. Meron siyang nakausli sa dulo. Kailangan nating pahabain. Bali muli yan na makapal. Ang target naman natin na length ay 16 inches. Dahil 15 to 17 ang base sa mechanics. Papandayin na lang natin ang papandayin. Medyo mahirap lang talaga ito dahil oras ng kalaban. Bali kailangan matapos ko ito ngayon 8 hours. Tapos medyo mahina pang katawan natin dahil yun nga, tagal tayong puyat. Gagawin pa rin natin ng pwede nating magawa para hindi naman tayo mapag-iwanan. At yan nga, competition yan, subok lang. Hindi naman tayo ganun kagaling din, pero kaya naman natin ng maghapon. Ito ay magpapalapad tayo ng blade lalo sa dulong part dahil kailangan niya mapahaba yung part na yun na may patusok. Yan, medyo mabilis naman tayo gumawa dahil may power hammer, kaya sanay naman tayo magmasa ng bakal. Siyempre matagal na tayong yan ang trabaho. Itong competition naman na ito ay katuwaan lang. Napasali lang tayo ulit ng 2 beses. Kailangan din makapag-inspire tayo ng mga next generation ng mga panday. Bali ngayon kasi namamatay na ang industriyang ito, kaya yun, isa yan sa gusto natin ipakita dahil sa susunod na generation kakaunti na lang. Ang Pilipinas kasi medyo napag-iwanan na sa technology.
hanggang ngayon manual pa rin tayo, primitive sa pagpapanday. Samantalang ang ibang bansa napakarami ng technique, tayo mano-mano pa rin. Balik tayo dito. Ayan, medyo ano na siya, may korte na siya. Pupukpukin na lang, papantayin na lang natin yun ng maganda para balance yung dito ay magsusubo or quenching. Ayan, bali kailangan lang bagahin yung blade part, siguro mga 1 inches to 1 and a half. Ayan, bali ang trabaho ng quenching ay mapatigas niya yung bakal. Ayan, gagamit tayo ng used oil. Bali yung aking oil tub hindi kasi yung axe natin, kaya humana pa tayo ng container na pagsasawsawan sa kanya. Yeah. Ayan, kailangan lang bagahin niya ng pantay. Yan ang isa sa parte na mainit, kasi kailangan mo mabaga talaga ng maganda yung bakal bago mo isawsaw sa langis. Yan na, may apoy pa yan. Good. Straight. Yes. Ito na yung tempering. Ito yung pagpapakunat ng bakal, kasi ang galing sa pagsubo sa quench ay malutong. Bali binabawasan natin yung lutong niya. Ito yung materialis natin na gagamitin sa handle. Bali yan ay kawayan na tinikan. Yung iba tawag nila yata dyan bayog. Lalagyan natin yan ng sakla or collar, tubo na tanso. Ayan, bali
hasa-hasa na lang. Bali kahit mabigat siya tsaka makapal, ginawa pa rin natin siyang razor sharp para hindi naman dehado sa cutting test ang ating entry. Kahit sa maikling oras na paggagawa natin, nakagawa pa rin tayo ng magandang pyesa. Aliwa, Apayaw Axe. Sayang lang talaga at maikli ang ating oras. Ayan o, paper cut. May nagsasabi nga sa akin na blade maker tsaka ko yung iba collector, dapat daw nag-request ako ng ibang profile, hindi yung northern blade. Kasi tulad ko, hindi naman ako taga north, pero okay lang, kaya natin. And testing natin sa plastic bottle tsaka sungay ng kalabaw. Sinubukan ko na rin yan sa kahoy. Okay naman siya, hindi naman nawawala yung talas niya, tsaka hindi rin naman nabibingaw. Kaya yan ang ating entry. Yan, mag-request na lang din kayo ng gusto nyong profile sa next video natin.